Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimbala ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahalin mo ang Diyos ng una at higit sa lahat. May mga pagkakataong tinatanong ako, "Father, maliban po sa pagpapari, naisipan po ba ninyong kumuha ng ibang kurso bago pa kayo pumasok sa seminaryo?" Ang totoo, noong nasa high school pa ako, naisipan ko rin kumuha ng kursong engineering. Sinasabi ko pa nga sa sarili ko na sakaling makatapos na ako at makapagtrabaho, magpapagawa na ako ng sariling bahay para sa magiging pamilya ko. Naisipan ko rin kumuha ng kursong medisina kasi iyon naman ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Sinabi pa nga ng nanay ko na sisikapin nilang mapag-aral ako ng medisina kahit magastos at hindi madali, basta pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Ang pagpapari ay masasabi kong bunga na isang mahiwagang pagtawag ng Diyos na bagamat ginusto ko rin naman ay hindi naman mangyayari kung ako lang ang may kagustuhan. Naging pari ako dahil alam ko na ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Kung naging engineer ako, pwede kong sabihin na nasunod ang gusto ko. Kung naging doktor naman ako, pwede ko naman sabihin na nasunod ang gusto ng mga magulang ko. Pero dahil mas matimbang ang tawag sa pagpapari, pwede kong sabihin na tinalikuran ko ang aking personal na pangarap at ang pangarap ng aking mga magulang para magbigay daan sa buhay na iniaalok sa akin ng Diyos. Bagamat mahalaga ang aking ambisyon at matimbang din sa puso ko ang pangarap ng aking mga magulang, naging mas matimbang ang pagtawag ng Diyos. Sa totoo lang, may mga nagtatanong din at sinasabi, "Father, nagka-girlfriend din po ba kayo? At naisipan rin po ba ninyo ang mag-asawa?" May nagkagusto man o wala, naisipan man o hindi naisipang mag-asawa, gwapo man o hindi masyadong gwapo, ang mahalaga ay ang pagpili kong tumugon sa tawag ng Diyos. Sabi nga, hindi lahat ng gwapo nag-aasawa o nag-aartista. Yung iba, nagpapari pala. Dito ko nakikita ang katotohanan ng mga ipinahayag ng Panginoon sa ating ebanghelyo na nagsasabing, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin." Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos ng una at higit sa lahat? Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ang una at pinakamataas sa hanay ng ating mga
pinahahalagahan sa ating buhay. Siya at wala ng ibang yaman na maari makahigit sa Kanya. Kaya naman, maari mong isakripisyo ang lahat para sa Kanya. Siya ang unang pinahahalagahan. Siya ang una nating tinatanong sa ating mga pagpapasya at balakin. Siya rin ang ating pinasasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay na mayroon tayo. At siya rin ang una at sentro ng lahat ng ating mga adhikain at pangarap. Hindi kailanman magkakamali, mapahahamak o mapasasama ang sino mang umiibig sa Diyos ng una at higit sa lahat.